Paulo Pulong Duterte nagbanta, titiyakin umano ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na pagbabayarin niya ang mga kumidnap sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung paanong paraan, wala pa naman pong sinasabi itong si Pulong, pero susubaybayan po natin yan. Step by step kung ano ang gagawin ni Pulong para pagbayarin lahat. Sino-sino naman kaya yung lahat na yon? Mula sa Pilipinas hanggang sa ICC? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo ang kakabsat and welcome back to my channel. Sabi po kasi ni Pulong, to all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Will appeal, will fight this by the book, and by the grace of the Almighty, my father will go home to his beloved Philippines. So, mga tog na yung tuhod ng mga kumidnap sa tatay niyang si former President Rodrigo Duterte. Dahil mukhang ang banta nitong si Pulong ay hindi niya kayo tatantanan hanggat hindi kayo nagbabayad sa krimen na ginawa niyo laban sa kanyang ama. Mag-aapila daw sila at lalabanan nila ito by the book. Look who's talking sa by the book na yan, ano? Kapag sa kanila, by the book. Pero kapag kalaban ang gumawa, ang tawag niya political persecution. So, sino ba yung mga kidnappers na yan? Siyempre, pinagbibintangan si President Bongbong Marcos, sila General Torre, at isasama din ang ICC. Parang nabasa ko rin yung CIA kasama. Nako, titingnan po natin ang tapang ng loob nitong si Pulong kung mapagbabayad niya itong mga kidnappers ni Digong. Kaya lang kapag naaalala ko yung sinabi ni Elizabeth Zimmerman, nung sinabi niyang kung maaari lang, meaning if possible, stop na. Okay na si Digong sa loob at tanggap niya na kung ano ang kahihinatnan ng kanyang kaso. Pero yung mga anak hindi na paghahalata tuloy na ginagamit nila ang kanilang tatay para sa kanilang pangsariling interes. Kasi God forbid, once na mawala na si Digong sa mundong ito, pilay na po ang mga Duterte. So kailangan nilang gamitin yung issue na yan para magpalakas. Sabi pa nga ni Pulong, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped in making him a martyr. O tingnan natin, magiging martyr nga ba talaga si Rodrigo Duterte? Well, siguro para sa mga DDS, ibigay na po natin sa kanila yan. Talaga pong para sa kanila, martyr si Rodrigo Duterte. Pero sa mas nakararaming Pilipino, isipin lang po natin yung dami ng pinapatay ni Rodrigo Duterte na kung tutuusin nung mga oras na binitawan nyo yung mga salitang yon, dapat hinuli na siya at kinulong. Dahil umamin po siya publicly, documented sa mga videos na siya mismo ang pumapatay, na marami na siyang napatay at marami pa siyang pinapatay. At nung sinabi niya na kapag siya ay nanalong mayor ulit ng Davao, dodoblehin niya ang pagpatay. So yan ang tatawagin yung martir? But again, pampalubag loob, bayaan na po natin silang gamitin yung salitang martir kay Rodrigo Duterte. Sila-sila lang naman ang maniniwala dyan sa title na yan na magiging martir si Rodrigo Duterte. Huwag na po natin kontrahin dahil wala pong saysay kung kayo ay makipagtalo sa isang DDS. Kaya naman kasi bumibigat ang kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC ay sa mga gantong pahayag ng magkakapatid. Tulad nung sinabi ni Sara Duterte na mag-jailbreak daw sila. At yung paulit-ulit na sinasabi ng mga magkakapatid na to na kinidnap si Rodrigo Duterte. So ano na nga ba talaga ang mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng interim release si Rodrigo Duterte? Kahapon kasi sa video natin, yung binasa kong mga dahilan ay galing sa mga netizens. Galing po sa taong bayan yung kanilang obserbasyon kung bakit hindi nabigyan ng interim release si Digong. Ayon po dito sa Philippine Star, Sara Baste, factors in denial of Duterte's interim release plea. O dapat isama na natin yung pangalan ni Pulong dito.
lalo na pinagpipilitan ni Pulong na kinidnap yung kanyang ama at sisiguraduhin niya na magbayad itong mga kidnappers niya. Tuloy ko po. Remarks made by Vice President Sara Duterte and the position of Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte were among the factors cited by the International Criminal Court or yung ICC Pre-Trial Chamber 1 in deciding against the interim release request of their father, former President Rodrigo Duterte. The 23-page ruling released on October 10 said, the elder Duterte remains a flight risk, could pose a threat to potential witnesses, and risks committing the crimes charged against him should he be released from detention. In explaining why the former president is a flight risk, the pre-trial judges cited his and his family's criticism of his arrest and detention. The ruling specifically cited public speeches of Vice President Duterte, who mentioned the idea of breaking her father out of the ICC detention center. Yan po yung kumalat na video ni Sara Duterte kung saan sinabi niyang na pumunta daw sa ICC detention center lahat ng bumoto kay Digong at i-jailbreak na daw nila ang tatay niya. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, i-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC detention center. No? Isa yan sa dahilan kung bakit na-deny yung interim release ni Digong. Tuloy ko. The chamber notes that Mr. Duterte's daughter allegedly indicated on August 19, 2025 that Mr. Duterte had told her that he wishes to return to Davao City should he be granted interim release, in contradiction with the defense's assertion that he would remain in the state he would be released to. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Kaufman, mananatili si Digong doon sa state o doon sa bansa na aako o kakanlong kay Duterte. Taliwas naman sa gusto mangyari ni Sara Duterte na sa Davao City dalhin si Digong kung mabibigyan ng interim release. So anong ibig sabihin doon? Imbis na dadalhin doon sa bansang kakanlong kay Duterte, iuwi ni Sara sa Davao City si Digong. Tapos sasabihin na hindi flight risk. Doon pa lang, hindi na sila susunod sa maging kasunduan na kung magkakaroon ng bansa na tatanggap kay Digong, hindi naman pala yun ang balak ni Sara. Kundi, iuwi niya sa Davao. Sila mismo ang nagpapahamak sa tatay nila. Tuloy ko, the foregoing illustrates Mr. Duterte's rejection of the proceedings against him before the court and the will of his close family to help him elude detention and prosecution. So yung palang pag-uwi sa Davao, mismong si Digong ang nagsabi sa kanyang anak na si Sara nung minsan dumalaw si Sara Duterte sa kanyang ama. Na ang sabi ni Digong kay Sara, ang kanyang wish ay iuwi siya at makabalik ng Davao City. So ang pinupunto ng korte na nire-reject ni Digong ang proceedings ng ICC. Talagang hindi po pwede yan. Dahil sinabi ni Kaufman, gagawin nila lahat ang mga provision o kung ano ang sasabihin ng ICC o yung mga kondisyon, mabigyan lang ng interim release. Yung pala, may ibang balak ang pamilyang Duterte. Hindi dadalhin doon sa bansang kakanlong kung hindi iuuwi sa Davao. So, paano mo nga naman bibigyan ng interim release? Paano nalaman ng ICC? Sa kadaldalan na rin ni Sara Duterte. Tuloy ko. The judges also cited the former president's political contacts and network of support in the Philippines, which they said could help him abscond and evade the proceedings. Kasama na rito yung mga Duterte senators. Kasi nakita ng ICC, malaki pa pala ang sakop ng kapangyarihan itong si Duterte. Tapos sasabihin ng pamilya, powerless na daw, useless na daw si Digong dahil matanda na. Yung mga galamay, yung pamilya
na iba ang balak. Ayaw nilang sundin ang sinasabi ng ex-wife ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman na tama na, pabayaan nyo na. Tanggap naman ni Digong ang kanyang kapalaran. Pero sa sinabi dito na ang wish ni Duterte ay iuwi siya sa Davao, ay parang mali naman ang sinabi ni Zimmerman. Kung tanggap na pala ni Digong ang kanyang kapalaran, bakit ganon? Imbis na sa bansa na tatanggap kay Digong ang pupuntahan, gusto nila sa Davao? As for Vice Mayor Duterte, the ICC Pre-Trial Chamber 1 noted that he holds a position of power in Davao, where he is serving as acting mayor in his father's absence. Considering Mr. Duterte's son's position of power in the Philippines at one of the locations of the crimes alleged, the chamber finds that this risk continues to exist even if Mr. Duterte would be released to a location that falls outside of the geographic scope of the alleged crimes. The chamber finds that at present, the detention of Mr. Duterte is required so as to ensure his appearance in these proceedings, that he does not obstruct or endanger the investigation or the court's proceedings, and to prevent the commission of related crimes within the jurisdiction of the court. So, kung sinasabi ng pamilya ni Duterte at ng abogado nilang si Atty. Kaufman na hindi na makakagawa ng krimen si Duterte, paano daw itong kanyang anak na acting mayor ng Davao? Ibig sabihin, malakas pa rin ang kapangyarihan ni Baste sa Davao. Diyan naganap yung karamihan sa EJK. So ngayon, idagdag nyo yung statement ni Pulong Duterte na pagbabayarin niya lahat ng kumidnap sa kanyang ama. Mula dito sa Pilipinas hanggang sa ICC sa The Hague. So sige nga, ituloy ni Pulong ang kanyang balak. Pero yung kanyang statement, makakadagdag ulit sa mga dahilan kung bakit lalo nilang i-reject ang panawagan ni Rodrigo Duterte na mabigyan siya ng interim release. Yan kung papayagan muli sila mag-file ng motion para sa interim release. So ayan po ang mga dahilan. Galing na po mismo sa ICC kung bakit hindi nila binigyan ng interim release si Rodrigo Duterte. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.